Ang pintuan sa harap o ang main door o ang front door ang pinakamahalagang parte ng ating tahanan. Dito pumapasok at nag-iipon ng positibong enerhiya ng buong good fortune na para sa iyong tahanan. Isa sa pinakakaraniwang problema na kinakaharap ay ang tungkol sa pagkakahanay o paglalagay ng parehong panloob at pangunahing pinto na makakaapekto ito sa enerhiya ng iyong tahanan. Lalo sa kung ano-ano ang mga nakatapat sa pangunahing pasukan ng iyong bahay na magdadala ng negatibong enerhiya sa buong kabahayan. Ano-ano ang mga ito? Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang enerhiya sa paligid ng pintuan sa harapan ay lubos na nakaka-impluwensya sa kalidad ng enerhiya na pumapasok sa bahay. Dahil dito, dapat isaalang-alang ang mga nakatapat sa iyong pangunahing pintuan na maaaring magsilbing malas at maharang ang positibong enerhiya na dapat nakukuha ng iyong bahay. Narito ang 5 bagay na hindi mo gustong makita mula sa iyong pintuan sa harap para sa magandang enerhiya at kung paano ayusin ang mga ito. Back door o ang pintuan sa likod. Kapag ang iyong front door ay nakahanay sa back door, lahat ng enerhiya na dumadaloy mula sa front door ay dumidiretso sa labas ng back door. Ang kakayahang makita ang iyong pintuan sa likod sa sandaling pumasok ka ay maaaring makasira sa natural na daloy na iyon dahil makikita mo kaagad ang isang labasan. Ang ilan ay binibigyang kahulugan ito na ang pera ay lilipad sa likuran. Lahat ng napakahusay na enerhiya na pumapasok sa pamamagitan ng pangunahing pasukan ay mabilis na dumaan pagkatapos ay lumabas sa likurang pinto na hindi na muling maiikot sa loob ng iyong tahanan. Ang lahat ng magandang enerhiya na dumarating sa pangunahing pinto ay madaling makatakas sa likod ng pinto nang hindi nagkakaroon ng pagkakataong umikot at magbigay ng sustansya sa iyong tahanan. Kasama sa iba pang mga paliwanag, ang natural na maaakit ka sa likod ng bahay at hindi mo maa-appreciate ang iba pang bahagi ng bahay. Bubuo ito ng masamang kalidad ng negatibong enerhiya, pati na rin na kapag nagsasalpukan ang dalawang daloy ng enerhiya. Ang magiging epekto nito ay ang pagkakaroon ng maraming pagtatalo o hindi pagkakasundo sa pamilya, lalo na ang dalawang miyembro ng pamilya na nakatira sa mga silid kung saan apektado ang pinto. Bilang remedyo, kung ang pinto sa likod ay nakikita mula sa harap, ngunit hindi direktang nasa linya, hatiin ang espasyo gamit ang mga divider ng kwarto, aparador ng mga aklat, o isang counter o isla ng kusina. Maaari ring gumamit ng mga kurtina, mga berde at madahong halaman, ang pagsasabit ng bilog at faceted na kristal na makakatulong gumamot at makaakit ng enerhiya. Hagdanan. Kung ang iyong bahay ay may hagdanan sa loob ng bahay, iwasang makikita ito ng direkta sa iyong front door. Marami kang mararanasan na pagtaas at pagbaba sa iyong buhay kung ang isang hagdanan ay nakaharap sa pintuan. Sinasabi ng iba na ang pera ay gumugulong sa hagdanan at didiretso palabas ng pinto. Sinasagisag nito ang iyong pera na bumababa sa hagdan at lumalabas sa pamamagitan ng pinto. Ito rin ay gumagana para ilihis ang iyong mga bisita mula sa living area at iguguhit ang kanilang atensyon sa second floor ng iyong bahay. Nawawala ang privacy ng may-ari ng bahay, lalo kung ang kwarto ay nasa ikalawang palapag. Mayroong ilang mga simpleng paraan upang ilipat ang enerhiya at itama ang anumang mga imbalances na dulot ng isang hagdanan sa harap ng pangunahing pasukan. Magsabit ng isang crystal ball sa pagitan ng paanan ng hagdan at ng main door upang iangat ang positibong enerhiya sa pasukan. Maglagay ng salamin sa tuktok ng hagdan na nakaharap sa front door upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagiging malawak. Maglagay ng alpombra o carpet sa ilalim ng hagdan upang pabagalin ang enerhiya
Sa mga lugar na ito, isaalang-alang ang paggamit ng isang round area rug upang pakinisin ng positibong enerhiya at hikayatin itong umikot. Kung meron kang espasyo, magdagdag ng mga kasangkapan tulad ng isang round table sa gitna ng pasilyo ng pasukan na magbibigay daan sa enerhiya na lumiko at umikot sa bahay. Siguraduhin na ang anumang kasangkapang idaragdag mo ay hindi nagpaparandam sa lugar na mas kalat. Magdagdag ng maliit at makitid na konsol sa dingding sa pasukan na may salamin o artwork sa ibabaw nito. Makakatulong ito upang ilipat ang enerhiya sa paligid ng espasyo at ilayo ang mata mula sa hagdanan. Banyo. Kung ang iyong banyo ay kitang-kita sa harap ng pintuan, ang karamihan sa enerhiya ay madaling tumakas sa pamamagitan ng banyo na nag-iiwan ng kaunti o walang magandang enerhiya upang mapangalagaan ang iyong bahay. Magdudulot ito ng pagkawala ng kayamanan o kahirapan sa pag-iipon ng iyong pera dahil ang enerhiya mula sa main door ay ididirekta sa banyo at agad na maaalis. Ito ay ginagarantiyahan na ang banyo ang magiging unang lugar na makikita o titingnan mo sa tuwing ikaw ay papasok sa iyong bahay at maaari itong mag-ambag sa pagkakasakit o madalas na pagbisita sa banyo. Ang isang simpleng solusyon dito ay ang pagpapanatiling nakasara ang pinto ng iyong banyo. Kapag hindi mo magawang ayusin at ilipat ang banyo, isang madaling opsyon ay ang magsabit ng salamin sa labas o malapit sa pinto ng banyo upang maipakita ang daloy ng enerhiya palayo sa banyo. Maaari ring maglagay ng divider sa pagitan ng pangunahing pinto at ng pinto ng banyo upang paghiwalayin ng mga ito at maharang ang enerhiya na direktang dumadaloy sa toilet bowl. Stove o kalan. Ang kalan ang pinagmumulan ng kayamanan at kilala ang kusina bilang tiyan. Dito naghahanda at kumakain ng pagkain ang pamilya at mahalaga naman natiling positibo ang daloy ng enerhiya sa espasyong ito. Kaya dapat ang kalan ay hindi dapat bumuo ng isang tuwid na linya. Ang enerhiyang papasok sa bahay ay masisira ng apoy ng kusina. Nangangahulugan ito na ang anumang mga pagkakataon para sa kayamanan ay maaaring masunog. Ito ay may posibilidad na bigyan ang mga tao ng pakiramdam ng tensyon at stress upang magluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Posible ring makaranas ng mga problema sa kalusugan at pananalapi. Ito ay sumisimbolo na tayo ay nagpupumilit na maghanap buhay nang walang naiipon na yaman. Ang mga nakatira sa bahay ay magkakaroon ng problema sa mga gastos at problema sa pag-iipon ng pera. Ang isang madaling lunas ay ang paglalagay ng mabibigat na furniture o isang screen room divider sa pagitan ng pintuan at kusina upang ang papasok na enerhiya mula sa front door ay na-redirect sa ibang mga lugar sa loob ng bahay. Kung ang iyong kusina ay may pinto, tiyaking nakasara ito sa lahat ng oras upang pigilan ang pag-abot ng enerhiya sa iyong kalan. Kung walang pinto ang iyong kusina, magsabit ng kurtina upang maging hadlang. Maaari ring maglagay ng crystal ball sa pagitan ng iyong stove o kusina at front door para itama ang daloy ng enerhiya. Salamin. Iwasang ilagay ang salamin na direktang makikita at nakaharap sa iyong pangunahing pinto dahil ito ay magbabalik ng enerhiyang pumapasok sa bahay na itinutulak nito ang enerhiya pabalik sa pinto. Ang lahat ng ilaw ay makikita. Ang negatibong enerhiya ay maaaring makita sa labas ng bahay pati na rin ang mabuti. Kung ang iyong pangunahing pinto ay hindi makakaipon ng positibong enerhiya, hindi ka magkakaroon ng yaman o relasyon sa mga tao. At kasama nito, itinutulak ng salamin at pinipigilang pumasok sa bahay ang iyong pera, kalusugan, kayamanan at mga bagong pagkakataon. Ang pinakasimpleng solusyon ay ilipat ang salamin sa ibang lugar para hindi na ito nakaharap sa pintuan. Ang isang bahagyang pagsasaayos ay maaaring baguhin ang anggulo upang ang salamin ay hindi na nakahanay sa pintuan. Minsan hindi mo maigalaw ang salamin
Marahil ito ay permanenteng nakakabit sa dingding o ikaw ay nasa isang rental. Ano man ang dahilan, maging malikhain at takpan ito. Maaari mong ikubli ang refleksyon sa pamamagitan ng paglalagay ng isang bagay sa harap ng salamin. Tulad ng paglalagay ng halaman, isang piraso ng furniture o iba pang bagay sa harap ng salamin. Okay lang na may salamin na malapit sa pasukan. Ang magulo na bahagi ay kapag ito ay direktang sumasalamin sa view ng pinto. Ang pintuan sa harap ng ating mga tahanan ay ang pinakamahalagang parte ng ating bahay, kaya dapat natin itong pangalagaan. Dapat na walang sagabal dito kapag ito ay ating binubuksan upang pumasok ang kapalaran at swerte ng pamilya. Kaya naman ang mga nabanggit ay maaaring isaalang-alang upang matuklasan mo kung paano ka makakagawa ng front entrance na sasalubungin ng mga bagong pagkakataon na magdadala ng yaman, kalusugan, kasaganaan at paglago ng iyong karir. Laging tandaan na nasa ating mga kamay pa rin ang ikauunlad ng ating kapalaran, sabayan ng pagdarasal sa ating Panginoong may kapal upang gabayan tayo sa ating buhay.